Alan Peter Cayetano, parang hindi niya naman sinasabing magre-resign siya, pero sinabi niya yung dual signatory. Okay, sinabi niya yung dual signatory. Signatory. So, anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Parang nandoon na siya sa acceptance stage na, okay, sige, dahil parang wala na sa akin kumakampi, meron siyang proposal, pinupush niya na lang ang possible interim administrative arrangement dito sa new Senate Majority Group lead by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So parang nandoon na sa acceptance stage. 'Di ba? Itong si Alan Peter Cayetano na sige, makikipag-set up na lang ako sa new Senate Majority. Kasi Alan Peter Cayetano, you can resign naman para hindi ka masaktan, 'di ba? Para hindi ka masaktan, pwede ka namang mag-resign eh. 'Di ba? Pero si Cayetano, still pinupush niya pa din na siya yung Senate President kahit wala na siyang miyembro or kahit wala na siyang numero. 'Di ba? Sino ba naman ang aayaw sa'yo? In the first place, napaka-best director mo. Bilang Senate President, alis mo si Bato de la Rosa, 'di ba? Pinagtatanggol mo pa si Jinggoy Estrada. Tapos yung putukan diyan sa Senado, 'di ba? Parang lahat 'yun directed by you. Directed by Alan Peter Cayetano. Tapos ngayon, ano ka? Pa-victim ka na parang kala mo ikaw tong inaapi, which is hindi ka inaapi. Sa totoo lang, mga minamahal, again, ulitin natin, hindi inaapi itong si Alan Peter Cayetano. Kung gusto man ni Alan Peter Cayetano ng dual signatory or joint certification setup dito sa majority, walang problema. Mas maganda. Kasi parang nasa acceptance stage na nga itong si Alan Peter Cayetano. Ang hindi ko lang matanggap, nasa acceptance stage na itong si Alan Peter Cayetano, bakit hindi na lang siya mag-resign, mga minamahal? Sa totoo lang, kaya dali-dali lang mag-resign ka na, tapusin na tong issue na to, di tapos. Di ba kaso, itong si Alan Peter Cayetano, ipinipilit niya, ipinupush niya pa din, na siya pa din ang SP, na kailangan 13 yung boto, wala na ang nagkakagusto sa kanya. 'Di ba mga minamahal? Pinipilit niya na mayroong Senate of the Philippines tapos mayroon daw Senate ng Malacanang. Tingnan niyo ba naman kung hindi gago itong si Cayetano? Tingnan niyo walang nang-aapi sa'yo pero ikaw mismo yung gumagawa ng way para apihin ka ng mamamayang Pilipino. Dalawang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina. And you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa. Wow yung isa, yung sa Malacanang, yung Senate President ng Malacanang is absuelto daw yung mga high profile na tao. Wow, big word coming from you, Alan Peter, ha? Diba? Ikaw nga itong nagpa-absuelto kay Bato de la Rosa, pas ngayon maninisi ka. Hoy, gago, tarantado. Ano daw sabi niya? You have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na Seeking the Truth. Seeking the truth, big word. Ikaw nga tong Senate President na live streamer Alam mo, Alan Peter Cayetano, can you just stop? 'Di ba? Nakakahiya na tong ginagawa mong katarantaduan. Please stop. Meron ka pang oras, meron ka pang panahon. Kasi you are bending the law and you are acting like you are a victim of the situation that you created. 'Di ba? Please stop na lang kasi umaastahan para kang biniktima dito, para kang biktima na in the first place, ikaw yung may kagagawan nito. Kumbaga sa madaling sabi, ikaw yung may script nito, tapos ngayon acting like a victim ka, gago ka ba? Ha? Nag-iisip ka ba? May utak ka ba? 'Di ba? O ngayon, meron sa'yong parinigang palasyo.
Oh, ano yung sabi ng palasyo sa'yo? Sana sinabihan na ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano na huwag umastang biktima. Ito ay kasunod ng panawagan ni Cayetano kay Senator Win Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Babalita si Mobile Journal, Julie Baisa. Cheryl, may hilinga ang palasyo para kay Senador Alan Peter Cayetano. Huwag daw sang umasta na parang siya pa ang biktima. Sagot ito ni Palace Press Officer Ter Castro sa naging payo ni Cayetano kay Senador Sherwin Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Ang sabi ni Castro, hindi raw Malacanang ang dahilan ng gulo sa Senado dahil ang nangyaring putukan ay may permiso ni Cayetano. Aprobado rin daw niya ang pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa. Kaya ang payo ng palasyo, mas mag-ingat ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap daw na banal. Natanong naman siya kung si Cayetano ba ang pinatutungkulan dito. Wala raw pinatatamaan, pero kung tatamaan daw ang senador, wala nang magagawa doon. Samantala, bukas naman si Pangulong Bongbong Marcos na tumulong para maresolba ang gulo sa Senado. Kaya lang ang tanong, sabi ni Castro, bukas rin daw ba ang lahat ng senador para sa pakikipag-usap? Kasabay nito, nakausap na rin ni Castro ang Pangulo sa aligasyong may nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte. Kung nakita raw kung paano ito nag-react tungkol sa no-election scenario, ganoon din daw ang matatanggap na reaksyon dahil hindi alam naman daw ng Pangulo na hindi ito totoo. Sa makatuwid, iismiran lang din daw yan ng Pangulo. Sa report naman ng panggugulo sa darating na June 12, wala pa raw natatanggap na impormasyon ng Malacanang. Pero ang sabi niya, mainam na mag-ingat sa mga ganitong aktibidad. Huwag na rin daw hayaan na maghasik ng kadiliman sa pamahalaan at labanan ng publiko ang kampo ng kadiliman. Samantala, agad namang ikinasa ng pamahalaan ang whole of government approach kasunod ng lindol sa Mindanao. Sa ngayon, pinangungunahan na raw ng Diba? Grabe, no? Lahat yan, merong approval ni Alan Peter Cayetano. Oh. Revelation yan na, mga minamahal. The revelation of the Senate of the Republic of the Philippines. I mean, of the Malacanang revelation. Yan po ay aprobado ni Alan Peter Cayetano, which is true. 'Di ba? Based sa kanyang movements, mapaghalataan na yung mga gawa ay talagang approve ni Alan Peter Cayetano. Alam niyo kung ano yung solusyon diyan? Mag-resign ka, Alan Peter Cayetano, para nang kahit papano magkaroon ng matiwasay naman ng ilang araw ang palasyo. Dahil ilang araw na siyang magulo dahil sa'yo. Actually, natatanggap mo naman na din Alan Peter Cayetano. Nandyan ka na sa accepting stage. Ina-accept mo na yung totoo Bakit hindi mo na lang ituloy-tuloy? 'Di ba kasi meron kang gustong mangyari, anong gusto niyang mangyari, mga minamahal? Ulitin natin na, yung gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano is interim administrative arrangement sa new Senate Majority Group. So ngayon, dahil nasa acceptance stage ka na, sige na, 'di ba? ASAP daw na. 'Di ba, mga minamahal? Huwag nang patumpik-tumpik pa. 'Di ba? Ang shady naman kung sasabihin mo na 'di ba, nasa acceptance stage ka na tapos hindi mo pa din ma-accept. Kasi kahit yung Google, pumunta kayo sa Google, mga minamahal, tingnan ninyo meron naman papakita, kahit pumunta kayo sa Google, pag tinignan ninyo, sinearch nyo Win Gatchalian, nakalagay doon pro tempore na. Si Win Gatchalian, kahit i-search ninyo, si Win Gatchalian nakalagay as a Senate pro tempore. Habang itong si Alan Peter Cayetano, senador na lang siya kung titingnan. Hindi mo na siya titingnan as may respeto ka Wala na, walang ganun Hindi na kayang respetuhin ng sambayan ng Pilipino. Itong si Alan Peter Cayetano, kaya nga ang tingin sa kanya, 'di ba, mga minamahal ng mga ng mga tao, parang baliw na itong si Alan Peter Cayetano. Kailangan ng magpa-psychiatrist. 'Di ba? Anyway, alright mga minamahal, ako po ay may lakad pa. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Thanks, Eric De La Cruz. Ingat!